Noong masipa bilang Senate President itong si Tito Soto at pinilitan nga siya ni Alan Peter Cayetano, marami ang nag-isip, nag-speculate, lalo na yung mga tukmol na kongresista na wala na raw magaganap na impeachment sa Senado dahil ang mangyayari yung magiging majority hawak daw ni BP Sara o kalyado raw ni BP Sara, pero napahiya sila dahil right after nung gulo, dahil yun din naman namang naging pangako ni Alan Peter Cayetano na magko-convene sila bilang impeachment court kapag natanggap nila yung article of impeachment galing dun sa Kongreso. Ngayon, yung pagkakasipa ba kay Tito Soto dahil lang daw ba o dahil lang ba dun sa impeachment kaya siya pinalitan? So dito ipaliliwanag po ng isang political analyst yung mga dahilan bakit itong si Tito Soto ay nasipa sa kanyang pwesto. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwede pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot nga. So ito panoorin po natin. Konti lang yung pagitan sa majority at minority, no? At meron pa akong narinig na interview sa dating tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na isa sa mga factor daw na nakita niya na dahilan kung bakit napalitan itong si Senate President Tito Soto ay kakulangan sa kakayanan nito. Hindi abogado si Tito Soto at mas akma sa kasalukuyang liderato. Ano po masasabi niyo po dito po? Ako'y sumasang-ayon diyan. Yan ang aking column nung Martes na nakaraan, na sinabi ko doon, oo, si Senate President Soto ay mahaba ang experience, malawak ang experience, pero ibang klase ang impeachment court. Sa impeachment court, ang presiding officer kailangan mag-decide, no? Napakahalaga diyan yung jurisprudence. Ano ba yung jurisprudence? Ito yung mga kaso na pwede mong kunan ng yaman sa pag-rule, no? Na basihan para sabihin, that is out of order, that is a wrong interpretation, we should probably consider it this way. Malaki ang nakita natin sa kasaysayan ng impeachment sa ating bansa. Si Senate President Nene Pimentel, abogado yon. Si Senate President JPE, and really abogado yon. Nakita mo yung yaman ng literature nila to make a ruling. Yun ang kinokol ng presiding officer, that you are able to break the impasse, to intervene when necessary, and to rule. Ang ruling mo is based on jurisprudence. 'Di ba? So napakahalaga na abogado 'yan na umupo. Dahil ang vice presidente na nasa saligang batas, ang presiding officer ay ang Senate President. So napakahalaga. Si Senate President Soto, plano niya siya magkakaroon ng impeachment manager na si Senator Kiko Pangilinan. Sa tingin ko yun ay admittance on his part na he really needs assistance. And how will you be able to rule kung yun ay manggagaling sa iba? So lahat. So maganda yung punto rito ni Dr. Professor Maluti Kia. Kasi nga naman kung nagkataon ng hindi napalitan itong si Tito Soto at siya pa rin ng Senate President at nag-convene sila na maging impeachment court, so may tatala sa kasaysayan ng Senado na humawak ng isang impeachment court ay hindi abogado. So itong si Tito Soto graduate ng One Ball University. So siyempre iba yung kanyang logic, iba yung kanyang interpretasyon sa mga batas. At kumbaga nagre-rely lang siya doon sa kanyang legal luminaries. 'Di ba? Yan yung pinangangalandakan niya nung first time na inakyat yung impeachment, yung 19 Congress, 'di ba? Doon siya nakikinig sa kanyang legal luminaries. At marami yung naniniwala doon sa kanyang legal luminaries. Walang iba kundi si Kiko Pangilinan. Kaya ang napili niya sana, kung natuloy nga naman na siya yung magiging presiding judge, dahil nga isa sa magiging judge sa impeachment,
ang ilalagay niyang impeachment manager dahil nga hindi siya abogado, iba yung kanya magiging pananaw, iba yung kanya magiging hatol, pinili niya ilagay si Kiko Pangilinan dahil abogado daw yun. So, kumbaga mangyayari rito, meron siyang panakip-butas. If ever na sumablay yung kanyang mga desisyon, meron siyang pwedeng ituro. Di ba? Kaya, napakahalaga nung napalitan itong si Tito Soto ni Alan Peter Cayetano dahil isang abogado, yung kanyang interpretasyon sa batas kumbaga magiging patas sa paghawak ng impeachment. Although ang labanan naman talaga diyan sa impeachment is numbers pa rin naman. So tandaan po natin, merong magic number ang Senado, kumbaga 16 and 9. So 16 votes para ma-convict at 9 votes para i-acquit ito si Vice President Sara Duterte. Kaya medyo masasabi natin ngayon medyo nasa safe zone itong si VP Sara, although magkakaroon ng bloodbath sa impeachment trial dahil talagang dudurugin ng magkabilang panig yung kanilang mga punto para ipakita sino ba talaga yung tama. So lahat subject, lalo na dito sa contentious na impeachment kayo Vice President, yung ruling napakahalaga. Hindi pwede yung medyo padagilid-tagilid o medyo patawa-tawa. Hindi, napakaseryosong bagay ito. Kasi Vice Presidente yung ini-impeach. No? Sabi nga nung iba, di gawin na lang daw na si Chief Justice. Kaso ang sasaligang batas ang naandon ang Senate President. So tama yan, nag-agree ako dyan. Kaya ginawa at kaya nakita ng mga colleagues niya na mahihirapan ang Senado. Sa majority nung una, iisa lamang ang senador. Yun ay si Senator Pangilinan. Sa minority dati, 4 ang abogado. So, kailangan talagang, kung titingnan mo kasi yung institusyon kailangan yung institusyon, someone who can make a decisive ruling na hindi mag-aaway-away yung mga colleagues nila doon sa impeachment court. Kasi kung maging magkaroon ng internal struggle sa mga posisyon, ang ultimate arbiter, ang Senate President. Hindi siya bumoboto dahil boboto lamang siya kung may tie, pero napakahalaga ng kanyang mga rulings. Opo, Diba? Tama nga naman, halimbawa, merong point of order, merong objection. Paano nga naman gigit na si Tito Soto kung hindi niya naiintindihan or yung kanyang pangunawa tungkol dun sa legal basis hindi ganun kalalim. So paano niyang ipahihinto or paano niya tututulan? Alam nga naman every time may ganung senaryo, tatawagin niya si Kiko Pangilinan. Hindi sana si Kiko Pangilinan na lang ginawang Senate President, hindi na si Tito Soto. Kaya tama yung kumbaga, naaayon pa rin naman yung pagkakatanggal ni Tito Soto bilang Senate President. Dahil impeachment nga yan, so kailangan talaga yung hahawak yan, merong kaalaman talaga sa batas. Hindi yung basta yung, alam nyo, yun yung logic dinadaan lang sa pamimiloso po. Kaya siguro God's will na rin talaga yung pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano dahil makikita natin ngayon dahil yung judge, di ba, galing naman talaga sa pagiging abogado yan. So yung kanyang critical thinking magagamit talaga dito. Opo, meron pang baka kasi hindi rin i-considera yung Chief Justice kasi meron ding hiling doon Medyo abala sila, marami silang trabaho ngayon. Meron pa dito kay Bato at meron pa dito kay mga humiling na kini-question yung constitutionality dito sa impeachment nga ni VP Sara. Pero napag-uusapan na po ito. Sakali po na lumabas ito, anong nakikita nyo po mangyari? Kung paborable po dito po kay Vice President Sara Duterte. Ano ba to? Parang part 2 doon sa unang nilang nangyari. So mabubura next year na naman. At kung next year ba kung magfa-file sila ng impeachment, parang at mahirap na ang next year kasi malapit na tayo sa eleksyon. Yun ay kung may eleksyon, no? Pag nag-rule ang Korte Suprema na dismiss
yung impeachment na yan, babalik tayo uli sa square one, no? At legitimate ang mga issues na dinala sa Korte Suprema, yung acceptance kay Madriaga, yung COA ruling being final, yung AMLA report, di ba? At saka yung conditional threat. So napaka-importante na hintayin natin ang Korte Suprema na mag-appreciate kasi nagbigay na sila ng unang ruling dun sa unang impeachment and apparently hindi pa rin sinunod ng House of Representatives yon. So talaga napaka-importante yon. So hindi dapat gigil ang Senado, tama ang ginawa ng Senado na ang unang hearing July para mabigyan ang Korte Suprema ng panahon to rule on it. Kasi pag nag-start na ang trial, may certain rights na makwe-question, mahirap mong i-dismiss ang impeachment court pag nagsimula yon. Lalong magkakagulo tayo. So, mas siguro dahan-dahan at maging kalmado at hintayin natin ang ruling ng Korte Suprema. Yan yung masakit dyan, no? Yung naghirap ng todo yung mga tukumol na congressman para maiakyat yung impeachment papunta sa Senado, tapos mababaliwala lang dahil i-declare ng Supreme Court na unconstitutional na naman yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So yung nila, yung pinaghirapan nila, talagang iiyakan nila ng todo at malamang sisisihin na naman nila yung Supreme Court. Sasabihin naman nakikialam na naman yung Supreme Court sa nangyayaring impeachment. So kumbaga dito yung Supreme Court parang kung isipin mo baka nga nagreklamo na rin na lang yan tong ginawa nitong ni Bongbong Marcos, nagdagdagan ng sobrang kaya ng trabaho. Isipin nyo, dinidinig nila yung kaso ng yung pinaka corrupted na budget, di ba? So doon pa lang napakahirap na trabaho ng ginagawa ng Korte Suprema. Alam naman natin loaded na sa trabaho sa mga kaso yung Supreme Court natin. Tapos dinadagdagan pa nito ni Bongbong Marcos. Tapos andyan pa yung mga petition nila Senator Bato, ni Pangulong Duterte. So ang daming isyong nire-resolve ng Supreme Court. Tapos dinadagdagan pa nitong ngayon ng ni Bongbong Marcos. So yung trabaho ngayon ng Supreme Court parang talagang sulit na sulit dahil ang daming nire-resolve nila. Kaya hindi natin masisisi kung bakit medyo mabagal kumilos, mabagal maglabas ng resolusyon o ng hatol ng korte dahil nga mabibigat yung inahawakan nilang mga kaso dahil nga sa pinaggagawa ni Bongbong Marcos. Opo. Meron pong panayam kay Senadora Amy Marcos. Meron siyang inilahad po, Prof, no? Maliban doon sa mga cash consideration, sa pangako na budget para doon sa mga pumirma, meron pa siyang nabanggit na yung papahabain daw yung termino, magkakaroon daw ng pagpapalit ng konstitusyon. Tinanong nga siya, sino bang source mo? Sabi niya, yung kabilang sa mga meeting, marami daw mga secret meeting na naganap at seryoso yung kanyang aligasyon dito. Prof, tingin nyo, ano pang basa nyo po rito? Alam mo, para mo makuha ang desisyon ng mga politiko, lalo na itong 19th at 20th Congress, nakikita naman natin talagang may carrot and stick, no? Carrot, incentivize, no? Nakita natin yon, iba-iba yung sinabi ni Senator Marcos. Stick, kaso, no? So makikita mo dito yung pag-extension, nakakalungkot yun kasi extension ng term at pagtaas ng edad ng pwedeng tumakbo sa presidente. Kitang-kita mo naman na sa parehong panukala ay ayaw, talagang hadlang kay Vice Presidente Duterte. Talagang takot na takot sila, no? Pero ako, nakakalungkot siyang in-offer as part of the incentive for you to vote. Kasi magagalit ang tao. No, isang tao lamang ang ayaw niyong
makadesisyon tungkol sa politika at lahat na ng ahensya ng gobyerno ay ginagamit para siya isikilin at ilagay sa isang corner. Maling-mali yun, pero kung yan ang rason kung bakit pumirma ang karamihan, sa tingin nanghina rin sila nung nakita nila ang pagpapalit sa Senado. Kasi ang ino-offer nila, mahirap yan matuloy kung walang 16 votes. At ganun rin sa pananaw ko, meron rin kumakalat na may ino-offer na tumakbo sa Vice Presidente si Senate President Cayetano sa administrasyon, at meron rin sinasabi na yung ibang may kaso ay hindi nakakasuhan. Sa kagustuhan nilang ma-impeach si Vice President sa Senado. Alam nyo, kahit na anong senaryo, mahirap makakuha ng 16. At tatandaan natin yan, ang saligang batas, ang sinabi of all senators. So 24 po yan, kahit alsin nyo yung mga ayaw nyo potohin yung mga kung sino-sinong gusto nyong kasuhan, lalabas at lalabas, kailangan may 16. At pag minenos mo ng minenos ang total na 24, ay talagang hindi ka makaka-16. Hindi ko alam kung ano yung mathematics na ginagamit nila, kung may 4 na aalsin dahil sa kaso, paano ka makaka-16 dyan? So talagang pipilitin ng lahat. At pag nakita yan ng taong bayan, alam mo, sa aking pananaw, magiging tipping point yan ginagawa nilang mga extension at kung ano-anong offer. Kasi galit na ang taong bayan. Mas lalo nyong ginagalit dahil isang tao lang talaga ang project nyo sa nakaraan na 4 na taon. Opo, kasi Kaya nga naglalakas loob-looban na lang yung mga kongresista, lalo na yung mga Duterte haters, na malakas daw yung kanilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Pero alam nyo, kahit gaano pa kalakas yung magiging ebidensya na yan, kung ang paghatol naman magbabase sa numbers game, diba? Siyempre politika yan, kampihan yan, wala tayong magagawa doon. Yun talaga ang structure ng politika sa Pilipinas. Kahit pa gaano kahina yung ebidensya o gaano kalakas yan, kung yung may hawak ng numbers, tulad nga, di ba, 16 ang magic number, 16 and 9, kung doon sa 16 hindi naman kayang kunin, tulad nung panahon ni SP Tito Soto, 15 lang silang majority, so kulang pa rin sila ng isa. Tapos yung minority na majority ngayon, sila Alan Peter Cayetano, siyam sila. Doon pa lang sa siyam, hawak na nila yung yung dismissal kay BP Sara. So kailangan takutin ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung mga nandoon sa siyam para bumaliktad. Alam naman natin, yung iba doon hindi na babaliktad dahil nga kilalang kaalyado. Siyempre ang dinudurog nila doon yung mga pwedeng mapilit nila na lumipat para bumoto sa pagiging yung tag dito yung hindi naman makakwit yung isa yung kumbaga mapanagot si BP Sara. So para maging 19 maging 16 kailangan nila ng isa, pero ngayon dahil nga hawak ng majority is 13, sigurado na yung siyam para sa dismissal ng impeachment ni BP Sara. So ang mangyayari rito, mas mapapahiya lang yung mga kongresista dahil nga kahit anong ipilit nilang gawin, maa-acquit lang ito si BP Sara. kasi maraming mga maliban dito sa impeachment, alam natin malakas itong si Vice President Sara Duterte. Meron pa dong issue sa muling pagbubukas ng investigasyon. Itong dalawang issue ba na ito, Prof, ay napakahalaga na dapat nilang mapigilan talaga. Kasi dito nakasalalay yung kanilang kinabukasan. Oo,
alam mo yung ako'y natutuwa sa desisyon ng kung sino ang magiging head ng Blue Ribbon. Ah, Tama na si Senator Pia just to hindi maging antagonizing ang lahat between Senator Marcoleta and Senator Lacson. Makikita mo na si Senator Pia is very clinical in her approach. Pero pag nabuksan niyang Blue Ribbon na yan, yan ang napakahalaga sa taong bayan. Hindi yung impeachment eh. Para sa akin, napakahalaga ang Blue Ribbon dahil trilyon na pondo ng bayan ang nawala. At hanggang ngayon, hindi natin maintindihan sino ba talaga ang mastermind, no? So kung maipatawag ang lahat na dapat patawagin, kung makapagpadala si Congressman Ko ng kanyang sworn affidavit na may ginawa sa ating embahada, malaking bagay ito para once and for all matapos natin itong usapin na ito. Biro mo kung mag-iisang taon na yung mahiya naman kayo campaign. Tapos anong nangyari? Hindi natin nakita ang report ng ICI, hindi natin nakita ang report ng partial report ng Blue Ribbon, kaya nga nagkaroon ang ruling ng kaso sa Korte Suprema at sinabi na dapat ipakita, 'di ba, hinihinga ng response si Senator Ping Lacson. So maraming itinatago sa atin na hindi yan tunay na accountability. So Kaya nga, di ba, yung mangyayari kasi dyan, kung si Marcoleta uli yung hawak, parang lalabas na ito, maghihiganti lang itong si Senator Marcoleta. Kaya tama yung naging desisyon na si Pia Cayetano yung humawak ng Blue Ribbon. At the same time, lahat ng legal remedies para makuha yung statement ni Saldico, pwede nilang ma-extract para mas lalong mapalakas nila yung kaso sa mga, alam niyo, yung mga pinaka-mastermind. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin naman lumulutang o hindi pa napapadutang yung totoong mastermind. Dahil itinatanggi ni Martin Romualdez na siya yung mastermind. At sinasabi niya si Saldico at si Bong Revilla yung pinaka-mastermind na, which is alam naman natin na kalokohan yun. Kaya abangan na lang natin sa mga susunod na araw kung kailan magsisimula yung hearing ng Blue Ribbon. At diyan magkakaalaman talaga dahil lahat ng wisdom, lahat ng galing bilang abogado ni Pia Cayetano makikita po natin. So hanggang dito na po muna. Maraming salamat po sa panunood. Ingat po kayo lagi. God bless.